Sa baryo ng San Alvor, may tatlong magkaibigan si Andrea, Lian at Marvin. Pawang nasa early 20s at mahilig sa mga prank. Isang gabi, matapos silang uminom, dumaan sila sa harap ng bahay ng isang matandang babae, si Lola Mercedes, na kilalang mangkukulam daw ng baryo. Nagbiro si Marvin, tingnan niyo to. Kinuha niya ang bato, ibinato sa bubong ng bahay, sabay sigaw, "Hoy bruha, labas!" Tawanan silang tatlo. Pero nung humarap sila pabalik, si Lola Mercedes ay nakatayo na pala sa madilim. Hawak ang maliit na garapon na may itim na langis. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata nito parang walang laman. Kinabukasan, si Marvin ang naunang nakaramdam ng kakaiba. Nagising siyang may karayom sa binti, nakabaon ng manipis, parang bagong tusok. Nang gisingin siya ng nanay niya, bigla siyang nag-react ng dugo. Sa salamin, dumudugo ang ilong niya, tenga niya, pati mula sa gilid ng mata. Habang lumalaban siya sa sakit, napansin ng nanay niya na may nakaukit sa dibdib niya. Parang letter M. Sumunod na araw, si Lia naman. Sa trabaho, bigla siyang napahinto, hindi makahinga. Parang may humihigop ng hangin mula sa loob niya. Pagdating ng gabi, tinangka siyang dalhin sa ospital. Pero sa gitna ng daan, nagsusuka siya ng buhok. Maitim, mahaba, kulot, at parang hindi nauubos. Sumigaw ang driver, "Buhok yan ni Lola Mercedes!" Nang matapos na ang pagduduwal, nakita nila ang marka sa leeg ni Lian. Letter L. Si Andrea na lang ang natitira. Nagpunta siya sa bahay ni Lola Mercedes upang humingi ng tawad. Bitbit niya ang rosaryo, asin at holy water. Pero pagdating niya, sarado ang bahay. Habang umaalis siya, narinig niya, "Andrea!" Paglingon niya, nakatayo si Lola Mercedes sa dilim, pero hindi na tao ang katawan niya. Kalahating tao, kalahating uling, ang balat niya ay bitak-bitak, parang pinaso ng apoy. Ang mata niya ay puting-puti, wala ng itim. At sa kamay nito, may hinahawakang papel na may tatlong letra, MLA. Yung huli, hindi pa napapagana. Pumunta sa Andrea papunta sa lumang chapel sa gilid ng baryo. Sinubukan niyang humingi ng proteksyon sa lumang pare pero sarado ang simbahan. Patay ang kuryente, walang tao. Pagharap niya sa altar, nakita niya si Lola Mercedes nakalutang. May humahampas na sobrang lakas na hangin kahit sarado lahat ng bintana. Bumulong ang mangkukulam, "Hindi ako nananakit kung walang mananakit sa akin." Ipinakita nito ang mga lubang sugat sa likod, peklat sa pambubuli ng mga kabataan noong bata pa siya. Kabilang pa ang tatlong magulang nina Andrea, Lian at Marvin na dati ring nang api sa kanya. Lumuhod si Andrea, humagulgol, humingi ng tawad. Hindi lang sa ginawa nila kagabi, kundi sa kasalanan pati ng magulang nila. Hindi nagsalita ang mangkukulam, pero dahan-dahan itong naglaho. Iniwan si Andrea na nanginginig, umiiyak at may bagong marka sa palad. Letter A. Hindi sunog, hindi sugat, pero parang paalala. Kinabukasan, nagising si Andrea. Humihinga, buhay, walang sintomas ng kulam. Pero buong baryo nakarinig ng balita na mayapa na si Lola Mercedes noong mismong oras na naglaho ang anino niya. Si Lola Mercedes ay dating midwife na tumutulong sa halos buong baryo. Pero isang araw, isang batang namatay sa panganganak at sinisisi siya. Binato ng mga tao ang bahay niya, sinabuyan ng ihi, sinabihan siyang bruha. Sa hiya at galit, nagtago siya. Nag-aral ng lumang ritual ng kulam galing sa liblib na kabundukan. Pero kahit naging makapangyarihan siya, hindi niya ginamit ito para manakit, hanggat hindi muli siyang inaapi. Nang binato siya ni Marvin, doon lang siya nagpasya. Ang sakit na inabot mo, ibinabalik ko lang. Ang aral, ang taong binansagang masama ay minsan produkto ng pang-aapi at ang sumpa. Hindi laging galing sa kulam, kundi sa konsensya. Follow me for more stories like this.